Update sa epekto ng Bagyong Verbena ating alamin. Kasama si Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Dale. Magandang tanghali, Yusek Aboy, at sa ating mga manonood. Sir, una sa lahat, ano na po ang pinaka-latest na bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Verbena at ilan po ang pamilyang inilikas na at nananatili sa mga evacuation shelter? As of this morning, Dale, ang ating datos na nakarating na sa NDRRMC, meron po tayong 78,736 na mga kababayang apektado ng at nito nga pong Bagyong Verbena. Tapos this is composed of 79,000 families, no? Tapos meron din po sa loob ng evacuation center, meron tayong 48,000 na nandun po ito sa 469 na evacuation center sa iba't iba pong rehiyon. Kay Sir Juni, paano naman tinitiyak ngayon ng OCD ang sapat na supply ng pagkain, hygiene kits, at medical support sa bawat evacuation sites? At kamusta naman po yung coordination nyo with other government agencies, particular na po ang DSWD? Yusek Aboy, no, through our NDRRMC at ito nga ang ating NIACC or yung National Interagency Coordinating Cell. So magkakasama yung iba't ibang ahensya kasi bilang na po yung ating DSWD. Ano? So coordination po ang ginagawa ng OCD. Kausap natin itong iba't ibang ahensya. Now pagdating naman po doon sa ating mga pagkain through the DSWD nga po dahil sila po ang lead agency natin doon sa food and non-food item cluster. Ito naman pong mga pagkain natin kasama na rin yung mga non-food items kagaya ng hygiene kits, ng mga shelter kits at saka iba pa. Ito naman po ay nire-replenish tuloy-tuloy kapag ka nababawasan, dinadagdagan, tapos strategically po nakalatag na po ito at naka-warehouse sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. At saka kasama din po diyan, Yusek Aboy, yung paggawa ng predictive analytics pagka tinitingnan natin may paparating na bagyo dito dadaan sa mga rehiyon na ito. So tinitingnan doon ilan itong mga kababayan natin na mangangailangan at gaano karaming mga pagkain ang kakailanganin. So yun po ang piniproposisyon natin dito sa iba't ibang mga rehiyon. Sir Juni, nakapagtala ng preemptive evacuation sa Western Visayas, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas, pati na rin sa Caraga. Ano po yung naging basihan ng OCD sa pagbibigay ng direktiba para sa malawakang preemptive evacuation na ito? Dahil dito sa mga ginagawang preemptive evacuation, actually matagal na natin itong ginagawa. Ang mga basehan natin dito, unang-una kapag ganitong may paparating na bagyo, tinitingnan natin saan ang magiging track nitong bagyo, ano yung mga lakas ng hangin at saka yung, lalo na dito sa Verbena, ang tinitingnan natin dito ay yung ulan na ibabagsak sa iba't ibang mga rehiyon. So yun po yung unang basehan, the amount of rain through the heavy rainfall warning ng DOST Pag-asa. Pangalawa po na basehan natin dito, yung mula naman sa DANR Mines and Geosciences Bureau, nagpapalabas po ng mga listahan ng barangay na rain-induced landslide and flooding-prone areas. So yun po ang basehan natin. So kapag nakikita yon, pinapadala ito ng OCD, ng DILG at ng iba't ibang ahensya, papunta naman po dun sa ating mga local government units para abisuhan po itong mga barangay na prone nga po dito sa mga bantang panganib ng pagguho ng lupa, ng pagbaha, para po mailikas yung ating mga kababayan doon. Nakikita ng mga LGUC itong mga lugar at mga kababayan natin na nandun sa mga lugar na delikado. So yun po ang mga nagiging basehan natin. Ang isa pa pong dinadagdag ngayon natin na ine-emphasize, na dati na rin sinasabi pero we make emphasis now, yung oras po nung pagbagsak ng ulan at yung oras din po nung high tide. Kasi marami tayong mga areas na binabaha dahil kapag nagkakasabay po itong high tide at saka yung malakas na buhos ng ulan, so mas mabilis po nagkakaroon ng mga flash flood. So basically yun po yung mga ginagamit natin na basehan para magsabing kailangan lumikas nitong iba't ibang lugar. Sir, may naiulat din na landslide sa Kipot, Barasalon, sa Haniway, Iloilo. Sana hindi ko na-murder yung pangalan nun. Ano po ang kasalukuyang assessment ng OCD sa risk ng karagdagang landslide sa mga lugar na to at patuloy na pag-ulan?
Opo, no, dahil nga saturated yung ating mga lupa, no, dahil sa magkakasunod na linggo at in fact buwan pa, no, ng mga pag-uulan at yung mga sunod-sunod na bagyo, meron tayong mga iba't ibang lugar, no, kasama na yung nabanggit niyo po sa Iloilo, Yusek, no. Meron tayong 10 naiulat na landslide at saka 46 din, kung maisama ko na yung dun sa mga pagbaha din, ano, na 46 areas na binaha. Karamihan dun sa mga binaha, no, ay nag-subside naman po. Pero syempre yung mga banta ng pagguho ng lupa ay hindi pa natin kumbaga inaalis, no, yung possibility of that, especially dun sa mga areas, no, yung mga matataas na lugar, yung mga bundok, no, at saka yung mga inulan na mga lugar, ano. Kaya dapat po pinag-iingat talaga natin yung ating mga kababayan at lalo na po na dapat inaabiso ito ng ating mga lokal na otoridad sa kanila, no, kung pwede na bang bumalik or wag munang babalik, no, kung inuulan pa o umuulan pa para naman dito sa mga landslide prone areas. Sir Juni, sa mga pagbaha, ilan at ano-ano pong lugar na po ang lubog sa tubig bahasa ngayon? At ano po yung mga hakbang ng OCD para mapabilis ang paglinis, pag-pump out ng tubig at pag-monitor sa pagbaba ng water level? Dahil dun sa 46 areas na binaha, no, these are coming from different regions. Kasama dito yung sa Region 7, no, yung mga dati na itong binaha before, sa Cebu, no, and then kasama din yung Iloilo sa Region 6. Meron din some areas in Caraga and as well as in Mimaropa also kasi ito yung track nung bagyong Verbena. Doon naman sa areas na mga hindi pa, no, nagsusubside, no, well, although most of these flooded areas, sabi naman po ay nagsubside na itong mga pagbaha na doon. Pero doon naman po sa mga hindi pa nagsusubside, so inaabisuhan po natin, no, yung ating mga kababayan, hindi po kumbaga maghintay po, no, sa sasabihin ng lokal na otoridad kung kailangan manatili pa tayo doon sa mga evacuation centers, dapat doon lang po muna tayo. At saka yung pagdating naman po doon sa kung ipapump out man po o yung natural na paghupa po nung mga pagbaha, no, ang atang naman po din natin dito na cluster ay ito namang debris clearing and civil works cluster natin, ano, para naman dun sa paglilinis na, no, dun sa mga areas na mga binaha. Ito naman po ay pinamumunuan din ng DPWH at saka ng mga lokal na pamahalaan natin, no, para dun sa mga paglilinis, no, at pag-aasikaso ng mga lugar pong mga binaha. Sir Juni, mula po sa report kahapon na itala ang 3 road sections na hindi madaanan dahil sa baha at debris. Kamusta po ang koordinasyon ng OCD kasama po ang DPWH at LGUs para sa mga clearing operations para maibalik agad ang mobility sa mga apektadong komunidad? Yusek, kasama sa ating nakapreposition, no, yung mga kawani, no, nitong mga miyembro ng Debris Clearing and Civil Works Cluster. As mentioned nga po, no, yung DPWH ang namumuno nito. And then kasama din po, no, iba't iba pang ahensya, kasama din yung mga local government units. So for those areas po, no, na mga merong landslide na kalsada, no, na mga hindi madaanan dahil sa mga debris, ito po ay ongoing na ginagawa po na paglilinis nito, no, ng ating debris clearing and civil works clusters. And then ganun din po, syempre, yung mga kasamahan natin syempre sa mga local government units, meron din pong mga nakapreposition, no, dahil ang utos nga po sa atin ng ating Pangulo ay dapat po na nakahanda, no, ang ating mga ahensya ng pamahalaan magmula sa national to the regional hanggang sa local para po nakaantabay na, no, para ready to be deployed. In fact po, itong mga ahensya natin, no, nung mga DPWH, nung mga search and rescue and retrieval teams also have been prepositioned and on standby para po diretso makapunta agad dito sa mga lugar kung saan sila kakailanganin. Sir, nagbigay na po ang NDRMC ng relief assistance sa Caraga. Sa tingin po ba ng OCD ay sapat ito sa ngayon at ano ang contingency plan sakaling lumaki pa ang pangangailangan sa mga susunod na araw? Kung sapat po dahil ang pag-uusapan, ano, dahil dun sa ating predictive analytics at saka sa mga prepositioning of resources, sapat pa po ito, no. In fact, ngayon hindi pa natin nakikitang or wala pa tayong masyadong nakikuhang report, no, or request from augmentation from the local government units. Pagdating naman po doon sa ating mga relief assistance, as mentioned, no, earlier, na nakapreposition naman po ito, no, sa iba't ibang warehouses natin sa iba't ibang rehiyon at yung iba nga po ay doon na mismo sa mga
warehouses ng ating mga local government units. So sapat pa po ito. In terms naman po kung kukulangin ito, actually nakapag-replenish naman po prior to yung nangyari pong Tino at saka Uwan, nakapag-preposition at nakapag-replenish na po nitong mga food and non-food items natin, kaya hindi pa po natin nakikitang kukulangin ito. Sir Juni, nagbigay din po ng babala ang pag-asa sa malalakas na hangin. Kamusta naman po ang monitoring ng OCD dun sa mga coastal and upland communities natin? Yusek, so far ang mga reports natin doon sa mga coastal areas natin, dahil ito rin nga po ang nauuna usually ng mga lugar na pini-preemptive evacuate natin. So wala naman po tayong mga untoward incident na natatanggap in terms of mga kababayan natin na nasaktan o kung ano man. Pero meron din lang pong ulat po ng nawawala tayong kababayan po doon sa Negros Oriental naman po ito, merong dalawa one from Bai City and one from La Libertad, Negros Oriental, na ang initial report po na aming nakuha ay parang naanod po yata sa creek, itong dalawang kababayan natin. So ongoing naman po yung search, rescue and retrieval nito ng ating teams doon sa mga lugar na ito. Sir, naglabas din ang pag-asa ng babala na maaari pa rin magkaroon ng heavy rainfall at severe winds kahit nasa labas ng track ni Verbena. Alin pong mga lalawigan at probinsya ang pinaka-susceptible dito at paano ito inihahanda? Kung titingnan po natin yung 3-day forecast nung pag-asa, ang tinitingnan doon kasi hindi lang dahil sa bagyong Verbena, tama ka Dale, kahit po nakaka-apekto din kasi sa Northern Luzon itong shear line at saka yung amihan in terms of areas that are under the orange at saka yellow rainfall, so kasama pa rin dito yung track at ng Verbena at saka itong sa Northern Luzon natin, particularly itong sa northeastern Luzon, itong mga Cagayan, Isabela, ito yung mga tinitingnan pa din doon, so pwede nating tingnan yung sa pag-asa listahan po, And then again yung sa DANR-MGB na mga listahan ng mga barangay na mga prone to landslide and saka rain-induced landslide and flooding also. Ito rin yung mga naabiso na kumbaga doon sa ating mga local government units kaya nagsagawa ng mga preemptive evacuations. Now, sa ating mga kababayan na nandun sa mga lugar na yon or doon sa mga listahan na yon, importante po na ihintayin natin kung ano ang sasabihin ng ating mga lokal na otoridad, kung pwede na bang bumalik doon sa inyong mga lugar or kung kailangan manatili muna doon sa mga preemptive or dun sa mga evacuation centers natin, lalo't ang tinitingnan nga po ay may mga pag-ulan pa po na mangyayari sa mga susunod na araw. Naku, Sir Juni, maganda yung mensahe niyo. Pero ito yung pagkakataon para sa karagdagang at iba pa yung mensahe at ng ating OCD para sa ating mga kababayan na kasulukuyang apektado ng bagyong Verbena. Thank you, Yusek Abay. Doon po sa ating mga kababayan, rest assured na yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, dahil ang utos nga po sa atin ng mahal na Pangulo ay yung maagap, mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya nakahanda po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lang po ng OCD, kundi yung mga kasama po natin sa response clusters para po tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa ating naman pong mga local government units, kung ano ang kakailanganin na mga augmentation from the regional and from the national governments ay maaari nyo po yung iparating para at least makapag-augment kami at makapagpadala kayo ng mga kakailangan ninyo doon sa mga lokal na pamahalaan ninyo po. So far po, tuloy-tuloy naman din yung ating monitor sa mga iba't ibang lugar, and hopefully within the day and then tomorrow we'll also be able to see the impact yung kabuuang impact nitong bagyong Verbena, dahil kakaalis pa lang po at saka makakababa na yung ating mga rapid damage and needs assessment teams. Sa atin din pong mga kababayan, panghuli, Yusek Aboy and Dale, paalala sa atin lagi ng ating Pangulo na yung paghanda, gagawin na natin siya sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi lang po dahil may paparating na bagyo. Kailangan po yung paghanda ay umabot talaga dun sa ating sa household level natin, alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung mga bantang panganib na harapin natin at kung ano yung mga kaakibat na paghanda na dapat po nating gawin.
Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.